My name is Jenny Daniels and again, welcome to my channel, Doc and Nani's Vlog. Guys, I will invite you to subscribe my channel kung hindi pa po kayo subscribe and please paki-click na rin po yung bell para ma-notify po kayo kapag mayroon pa akong bagong upload. So, baka po magtaka kayo kung bakit andito ako ngayon sa aking bathroom. As you see, bagong ligo po ako mga kapatid without anything. Okay? Without anything po. Ipapakita ko po sa inyo or isi-share ko po sa inyo kung ano po yung mga nangyayari sa akin after my third surgery at after ma-remove po yung aking last ovary actually. Para po i-share po sa inyo mga kapatid kung ano po ang naging takbo ng buhay ko or ng aking kalusugan after ng aking ovarian surgery. As you know mga kapatid na, or yung iba kasi alam na yung huli ko pong surgery ay tinanggal po yung last ovary ko. So anyway, noong 2014 ay, kasi tatlong beses na ba ako nung opera, 2014 and itong taon lang na ito, May. Noong 2014 po, hindi ko po alam na tinanggal ng doktor yung aking left ovary. Okay? So, doon ko lang yan nalaman nung nagpalit po kasi ako ng OBGYN or OB-GYN kasi hindi ko nagustuhan yung doktor na nag-opera sa akin dahil kinabukasan natuklasan ko yung hiwa niya po ay parang ako po pag nag-draw ng line ay naging zigzag. So, ganun po ang nangyari ng aking surgery 2014. Doon po yun sa Davao Doctor Hospital. Nakalimutan ko yung pangalan ng doktor ko. Nung nagpalit po ako ng aking OBGYN, nung in-ultrasound niya po ako, kasi laging masakit yung puson ko eh. Sabi niya sa akin, ay, wala ka na palang left ovary. So, na-shock po ako mga kapatid kasi hindi ko alam. Sabi niya, tingnan mo itong result ng iyong ultrasound, the absence of left ovary. Grabe na-shock po ako mga kapatid, laking gigil ko talaga dun sa doktor na yun. Noong 2014, nung pagpa-check up, kasi lumaki po yung aking tiyan, tumaba ako, lumaki yung aking tiyan, para akong buntis. Nung nagpa-check up po ako, ang sabi ng doktor, you need to be operated right away kasi nga, yung cyst ay 16 cm. Malaki po. Tinanggal niya nga yung aking ovary. Nitong May lang, so kailangan tanggalin yung aking ovary. Kasi, rescue daw. Yun, so tinanggal yung aking ovary. Yun pala, kapag wala ka na palang ovary, ay nauubusan ka rin, nawawalan ka rin ng estrogen or hormones. Kasi, yun daw ovary, yun ang nagpo-produce ng hormones. So ngayon, ito na ngayon. Nung napansin ko po nung 3 weeks ng aking surgery, ang aking mukha, ang tanda-tanda na. At saka, ang sabi ko nga, ang tanda-tanda na. Ngayon, ang sabi ko sa asawa ko, bakit yung mukha ko tumanda? Tapos sabi ng asawa ko, pakiramdam mo lang yan. Baka nga pakiramdam ko lang kasi nga, for 3 weeks, hindi naman ako talaga nakakapaglinis ng mukha. Ang ginagamit ko lamang po ay ito. Ito lamang yung ginagamit ko. Walang cream. Kasi hindi ka naman makapag-bend over para maghugas ng mukha mo kasi nga masakit yung slice. Nung mga 2 months, sabi ko, iba na talaga yung pakiramdam ko kasi pati yung balat ko dito, ang dami ng tumubo na rashes. Ayan. Nag-dry na po talaga. Ayan. Sana makita nyo. Ayan. Kita nyo ba? Oh, parang lumabo. Ayan. Nakita nyo po ba? Ayan. Ang dami na talaga siyang tumubo na rashes. Rashes talaga na sobrang katis siya at parang dry na talaga yung aking balat. Dry talaga. Yan mga kapatid, kung nakita niyo po, ay talagang kumulubot na yung aking mukha. Ayan. Kulubot na po talaga siya. Ayan. At yung dito ko, pati yung tip po ng aking tongue, ay sometimes parang nagka-cramps po siya. Or parang, ano bang tawag doon sa Bisaya or sa Pilipino yung parang nanginginig siya. Yan, parang nagnanam. So anyway, hindi naman po sa pagmamayabang, hindi naman ako makinis na pagkatao.
Hindi naman po ako makinis, pero mas soft po yung aking balat. Ngayon, ang nakakabahala po talaga, a month ago, ay yung akin pong buhok ay nagkalagas-lagas po mga kapatid. Hindi ko maintindihan kung bakit nung isang morning, pag ganon ko po ng aking buhok, puno yung aking kamay. So naisip ko, halaka, baka may cancer ako. Kasi di ba yun naman ang napapanood natin kapag nalagas yung mga buhok ay may cancer. So anyway mga kapatid, I want to make this clear on it, okay? Wala po akong cancer. Kulang lamang po ako mga kapatid ng progesterone and estrogen. Kasi yung ating ovary, yun po ang magpo-produce noon. Wala na nga akong ovary. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kadami ang nahuhulog sa akin na buhok or kung gaano po ang nalalaga sa buhok ko tuwing naliligo ako. Kaya nga, takot na po ako maligo, takot na din ako magsuklay ng aking buhok, okay? So, yung ipapakita ko po sa inyo, ayun lamang po umabit doon sa drainage. Paano po yung mga iba pa na hindi ko agad na malaya nahulog na. Ayan, ganyan po karami lagi ang nahulog sa akin everyday. Marami po yan. Kung nakita nyo. Ganyan po kadami yung nahulog every time na maliligo ako. Kaya everyday, kaya sometimes takot na ako maligo. Ayan, dito makikita niyo kung gaano yan kadami. Ayan. Tapos ngayon, ipapakita ko po sa inyo ha. Magsuklay ako, makita niyo kung anong lagas ng aking buhok. Yan. Kung bakit po talaga takot ako maligo, takot ako. Actually mga kapatid, ayan po mga kapatid, nagsuklay pa lang ako niyan ha. Kaya nga, hindi na po ako nagsusuklay, hinahapyod-hapyod ko na lang yung aking buhok. Pag naliligo nga po ako, hindi ko na siya minamasage-masad ng ganyan. Ang ginagawa-gawa ko lang po ay ganon-ganon na lang talaga. Pero super mild po, ingat na ingat talaga ako, baka mga hulog sila. Pero mga hulog po talaga kasi sa sahig namin, kaya naniwala niyo yung asawa ko, kasi sa sahig namin, puro buhok. Okay mga kaibigan, so nung tumawag kami sa aking OBGYN, ito po ay kombinasyon ng progesterone and estrogen. At ito po siya mga kapatid. Ang sabi ko sa asawa ko, plastic lang naman yan, ano naman ang magagawa niyan? Pero wag ka mga kapatid. Monday ko siya nilagay kasi ito po ay mag-stay dapat sa akin for 3 days and a half before na magpalit po. Before po na magpalit, ito po siya. Ayan, before po palitan. So, ang sabi ko, 'di ba, minamata-mata ko, ano naman ang magagawa sa akin ito? Huwag ka mga kapatid, kasi yung asawa ko, 'di ba, for a week ay nasa hospital kami. So, Tuesday, kasi Monday ko siya nilagay eh. Tuesday, para talaga akong mag-collapse. Hilong-hilo ako, sakit na sakit yung ulo ko, yung sikmura ko masakit. Kasi same thing ang result nung ako ay implant at nag-surgery. Hindi po ako makainom ng antibiotic. Kasi malaki po ang epekto talaga sa akin, as in hindi ako makatayo, yung ulo ko masakit, wala akong lakas, as in wala. So yun po ang nangyari sa akin the next day. Hindi ako makapagreklamo sa asawa ko kasi nung pauwi na kami, tulog lang ako talaga mga kapatid kasi feeling ko mag-collapse po ako. Yun po ang naging side effect nito. Hindi ako makapagreklamo sa asawa ko kasi nga, siya yung galing ng hospital pero ako yung parang mamamatay. Ayan, yun po yung nangyayari. So ngayon, tatawag kami ulit sa aking doktor. Kasi, for 2 days, wala po akong lakas. Ngayon, nag-ano lang talaga ako, naligo lang talaga ako para baka sakaling magkaroon po ako ng lakas. Alam mo yun, yung aking pag-aaral ay naapektuhan din kasi hindi ka naman makapag-study, hindi ka makasali sa mga activities kasi nga wala kang power. So anyway, guys, ang susunod ko po na video ay ikikwento ko po or pag-uusapan po natin yung kung paano po ako na
kung paano ko po nalaman, first time, 2006, na kung paano ko po nalaman na mayroon akong ovarian cyst. And 2014, kailangan ako ulit operahin. At kung paano po ako na-opera ulit this year, May 2020. At kung paano po ako uoperahin ulit. Kasi po uoperahin po ako ulit. Actually, after 3 weeks, dapat po uoperahin ako agad. Pero hindi po talaga ako really mentally. So ngayon, nag-decide kami na kailangan tapusin ko muna yung pag-aaral ko, or kung kailangan makapagtrabaho muna ako bago ako magpa-opera ulit, kasi hindi po talaga hindi po madali sa akin na sitwasyon, kasi ako po yung pinakasensitibong tao. So anyway, kung meron po kayong mga tanong related po sa ovarian cyst at related po sa pag-dry ng skin, mag-comment lamang po kayo below at pag-uusapan po natin yun. Ang hindi ko po kayang sagutin ay ipapasagot ko po sa asawa ko, kasi isasama ko po siya sa next video ko. Kung meron po kayong comments, or kung meron po kayong gustong pag-uusapan natin. Okay guys, so that's it for today. Thank you for watching. I hope mga kapatid na ma-share niyo po itong video na ito sa inyong mga kakilala, para po maging aware, or kasi 'di ba, kapag lay person ka, wala kang alam, magtaka ka na lang or hayaan mo na lang na tumanda ka. Napakaswerte ko lang kasi itong asawa ko, kahit ano lang yung mararamdaman, research agad yan. So, kaya siya talaga yung nag-request actually sa aking doctor na kailangan ko ng patch para sa estrogen nga, kasi kailangan ko yun. Pero ito nga yung naging resulta. Para ako ngayong hilong-talilong. Nilalakasan ko lang yung aking pangangatawan ngayon para nang magawa ng video. Kasi naisip ko, siguro napakaraming babae na nag-suffer, na hindi naman nila alam kung anong meron sila at kung anong nangyayari po sa kanila. Kaya ayan mga kapatid, so thank you so much for watching guys. See you in my next video. Bye!